stays together, stays together always. Father, ano ba yung pinagkakabisihan mo? Tinitingnan ko lang tong aking gumagawa kasi ako ng libro. Wow, libro talaga, ha? Kasi, bakit naman gagawa ka ng libro, Father? Kasi sabi nila, di ba, isang pamamaraan daw, tatlong pamamaraan para ma-immortalize ka. Either you write a book, plant a tree, or father a child. Mukhang hindi man ako pwede dun sa di ba? So, susulat na lang ako ng libro. Kaya check mo naman din to, ha? Talaga naman, ha? Kasi sabi nga, immortality, legend, hero, ilang mga konsepto na mangangalaga sa iyong alaala upang matiyak na mananatili kang buhay sa mga susunod na salinlahi. O mas simpleng magtanim ng puno, magsulat ng libro, o magkaroon ng anak. Simple ba yan? Ang pinakamabigat na gampanin sa mundo ay yung maging magulang at magpalaki ng anak, sapagkat nakasalalay sa iyong mga kamay ang pagtuturo ng tama at totoo at paghuhubog sa isang tao ayon sa plano ng Diyos. Ang pagiging magulang ay isang biyaya dahil walang hihigit na kasiyahan kapag ang lahat ng hirap at pagod mo sa pagpapalaki ay nagbunga na at naging matagumpay na ang inyong mga anak. Hanggang saan at kailan nanaisin ng magulang maging magulang? At papaano ito nagbabago sa paglipas ng panahon? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, kaya't manggising na po kayo at magsisimula na ang Family Matters. Father, bakit naman nilagay mo dito, best athlete ka? Hindi ka naman masyadong involved sa sports, hindi ba? At tapos ang GPA mo, 4. Kaklase kita, Father. Hindi naman GPA mo, 4. Ikaw talaga. 3.90, parehas na rin yan. Siyempre, gagawa na rin ako ng libro. Totodo ko na para pag binasa nila. Total, magtatagal naman yan para pag binasa nila. Grabe pala si Father. Hindi yan. Ganun, ha? Ambisyon mo pala. Talagang immortalize. Ngayon po ay sama-sama tayong magnilay para sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Kung matatandaan ho ninyo, nung isang linggo ay pinag-usapan natin ang tungkol sa kahalagahan ni Jesus bilang tubig ng buhay, ang tubig na siyang papawi sa lahat ng ating pagkauhaw. Ngayon naman, makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang siyang ilaw na magbibigay ng liwanag sa mga bulag. No? At sa ating pong kwento, mga kapatid, makikita natin ang isang lalaki na bulag mula pagkabata. At siguro, sabi nga noong mga taong nakapalibot, alam nyo, sa kanila kasi, pag ikaw ay may kapansanan, ito ay tanda na parusa, no? Na ikaw ay makasalanan. Pero sabi ni Jesus, hindi yun. Kaya ito nangyari para maipakita, no, ang kagandahang loob ng Diyos, maipakita ang kagitingan ng Diyos, no, dito sa pamamagitan ng taong ito, no? Kasi po pinakita dito na mayroong isang bulag na pinagaling ang ating Panginoong Hesukristo. At haba ito, siya'y pinagaling na nakapalibot itong mga Pariseyo at Eskriba na at
tinanong pa nila itong bulag, sino nagpagaling sa'yo? Sabi din ng bulag, hindi ko siya kilala. Ganito, hindi ba? Siguro po, ang pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo, mga kapatid, minsan, no, itong bulag na tao, he is blind physically. Alam niyo po, mahirap ang isang bulag physically. Kasi kahit may ilaw sa labas, kahit anong lakas ng ilaw, wala kang kakayanan kasi ikaw nga ay bulag, hindi ba? Alam nyo nga, meron nga pong isang lugar. Sabi nila, pagka daw kulang ang ilaw o madilim, ito ay nakakapag-create din ng depression sa atin. Sabi nga, meron daw lugar sa Alaska, for example, na mas mahaba ang gabi, mas mataas daw ang case doon ng depression kaysa ibang estado sa USA, ano? Kasi nga, madilim. Kaya nga daw doon sa Alaska, dapat araw-araw, kung madilim, tumapat ka, itapat mo yung sarili mo sa bulb, no? Na parang meron kang ilaw para mabawasan yung iyong pagkalungkot, no? So, ibig sabihin, mahalaga talaga ang liwanag sa ating buhay. Kaya nga, laking tuwa nitong bulag sa ating ebanghelyo nang siya ay makakita ng panumbalikin ni Jesus ang liwanag sa kanyang mga mata. Pero bakit ito yung ginawa ng Panginoon? Siguro ito is to contrast, no, para ipakita ang kaibahan ng lalaking ito na physically blind kumpara sa mga nakapalibot na bulag spiritually. No? Kasama nila yung ilaw, kasama nila si Jesus, no? Pero sarado ang kanilang puso, sarado ang kanilang kaluluwa, bulag ang kanilang kaluluwa. Kaya kahit anong gawin ng ating Panginoon, hindi, no, nasisilaw sila, kaya lumalayo sila. No, alam niyo minsan siguro minsan kasi alam niyo pagka ikaw ay nasa kadiliman o gumagawa ng hindi magagandang bagay, pag nakakakita ka ng mga taong talagang nagliliwanag, nagniningning ang kanilang kabutihan, it puts us to shame. I remember nung namatay po si Pope John Paul II. Nung pinapanood ko sa TV yung kanyang buhay, nung pinapakita yung kanyang mukha, hindi ko alam kung bakit ako iyak ng iyak. Siguro sa isip ko, ito yung isang napakabanal na tao. And in front of this very holy person, lalo namang akong parang nanliliit dahil sa pagkakilala ko sa sarili ko na ang layo-layo pa siguro ng aking buhay sa buhay ng taong ito. Pero dalawa yung tendency niyan. Pwedeng, sige, pagsisikapan ko din na maging kagaya niya. O kaya, you shy away from it na parang, pakialam ko, hindi ba? At ganito pong nangyari sa mga Pariseyo. Nakabubulag ang liwanag na dala ng Panginoon. Pero sa halip na lumapit sila sa liwanag, sila mismo ang lumayo. There's this legend about these people daw na nakatira sa ilalim lang ng lupa. Pagkatapos, nabalitaan nila na pag-akyat nila doon sa ibabaw ng lupa ay merong liwanag at merong kasiyahan doon at merong silang mas maraming magagawa sa liwanag. Kaya merong isa doon na binata na talagang in-encourage niya yung mga kasamahan niya sa ilalim ng lupa. Hali kayo, sumunod lang kayo sa atin upang tayo ay makarating sa liwanag at mas maging ganap ang ating buhay, sabi niya. So talagang yun namang mga kasamahan niya, no, talagang sumunod sa kanya, paakyat, hanggang sa finally nakita nila yung butas at lumabas sila. Kaya lang, sobrang tagal na po nilang nakatira doon sa ilalim. Paglabas nila, nabigla sila. Nasilaw sila at ano hong nangyari? Nagbalikan ho uli lahat sa ilalim at sabi nilang ayaw na namin sa liwanag, nakakasilaw, dito na lang kami sa dilim. Minsan ho nangyayari din yan sa buhay natin. Mas pinipili nating manatili sa kadiliman. Kaya kahit nandyan ang liwanag, nilalayuan natin. Ganyan ho ang nangyari sa mga Pariseyo at Iskriba. Andyan na ang liwanag, pero nilayuan nila. Bakit? Pag nilapitan mo ang liwanag, ibig sabihin kailangan mong talikdan ang mga ginagawa mo sa kadiliman. Sana ho ngayong panahon ng Kwaresma, kung papaanong nung isang linggo, kinailangan natin ang tubig ng buhay. Ngayon naman po, kailangan naman natin sa ating buhay ang tunay na liwanag na bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po pagsikapan natin na
Di bali hong mabulag tayo physically as long as we are not blind spiritually. Na sa ating puso, sa ating kalooban, papasukin natin ang tunay na liwanag. At ito ho ang magpapabago sa ating buhay. Kahit sa simula ho, medyo nakakasilaw, sanayan din. Kung paano nasanay ka sa kadiliman, ganun din. Pagka ikaw ay lumabas, baka masilaw ka sa simula. Pero pag nasanay ka na, makikita mo ibang-iba ang buhay sa liwanag. Mas malinaw ang lahat, mas maliwanag ang lahat ng perspektibo, mas maganda ang magiging pagdidesisyon mo. Bakit? Dahil kasama mo ang bukal ng liwanag, ang ating Panginoong Jesus. Ay nagbabalik sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Sheila. Good morning, Father. At syempre, good morning to everyone. Yan, oo. At napakaganda ng ating topic ngayon. No? Ano bang mga naaalala mong mga habilin o mga naituro sa iyo ng ni mami at daddy mo, lalo nung maliit ka pa? Siguro ako, what sticks to me the most, Father, is my dad always believed in training. Mm-hmm. You know, Like, paano? Sabi niya kasi, napalo ka ba? Hindi nga siya namamalo eh. Talaga? Oo. Mami mo? On the contrary, mas takot ako sa dad ko. Although hindi siya namamalo, mas namamalo ang mom ko. Pero mas takot kami sa dad ko. Kasi sabi nga ng dad ko, you cannot watch them 24/7. So you have to learn how to trust them. The exact opposite is true for my mom. You have to watch them like a hawk. Yeah. Okay pala yun. Kasi at least, di ba? So may balance. May balance. Yes. Actually, ang mas mahigpit yung lola ko. Yun ang talagang pinakamahigpit sa lahat. No? I think sa mom ko, what I have learned the most is sacrifice. You know, siguro pag sinabing unconditional love, that's what reminds me of my mom. Kasi kahit na ano pa ang mangyari, basta ka pamilya, tatanggapin na tatanggapin. Yeah. Ako naman sa amin siguro, kay daddy tsaka kay mami, ayun din, no, pagsasakripisyo sa mula para sa aming mga anak. Tapos si daddy yung yung loyalty niya sa pagtatrabaho niya, tsaka yung pagiging tapat, no? Pagiging tapat sa kanyang trabaho. Tapos si mami naman yung pagiging masinop, no? Napakasinop talagang napakasimpleng babae kasi natatandaan ko kay mami, nako, yung parang ang susuot niya pang graduation ng yung unang ate ko, yun yung pang graduation na sinuot niya nung gumraduate yung ate ko ng elementary. Nung gumraduate ako elementary, yun pa din sinuot niya. Ang pagitan namin, 5 taon. Siguro iniisip niya maganda naman kasi siya. Hindi niya kailangan. Tama. Okay, doon ako nagmane. Di ba? Pero agree ako doon. Talaga naman maganda si tita. Di ba? Alam mo, Father, sabi nga nila, para daw ma-immortalize ang isang tao, ay maaari siyang magsulat ng libro, magtanim ng puno, o magkaroon ng mga anak. Ako, Sheila, mukhang baka dalawa lang ang pwede sa akin dun sa mga yun, no? Kasi nga, ang mga gawain ito, ang kapwa nagpapakilala sa iyong pagkatao at nagbibigay pagkakataon na maipasa mo ang iyong sarili sa susunod na salinlahi. At hulaan mo kung ano ang pinakamahirap sa tatlong ito. Walang kaduda-duda ang magkaroon ng anak dahil sa laki ng responsibilidad mo sa isa pang nilalang na ipinagkakatiwala sa iyo. Kaya saludo kami sa mag-asawang Romy at Janet Mendoza sa kanilang 39 years na pong pagsasama at 7 dahilan kung bakit sila na-immortalize na dito sa mundo. Good morning, Tito. Hello. Good morning, Tita. Yan. Ako, maganda-ganda. Oo, tsaka
7. Naku, marami-rami itong nadisiplina. No? Kaya ako, siguro marami tayong mapupulot kay at ang ating mga televiewers sa kanila. Alam nyo, meron po tayong yung mga ano dito, ni-research. Tapos titingnan natin how true it was in your case, kung paano. At sa ngayon siguro, no, minsan nagbabago din po ang pamamaraan ng ng pagpapalaki sa mga bata. Halimbawa, Sheila, ikaw mauna. With regards to discipline po and punishment, do you believe in spanking or more of tolerance? Kasi that's a big issue nowadays, di ba? Sa ibang bansa po, parang sa kanila, bawal paluin ang mga bata kung hindi ina 911 ka, Father. Oo. Yes. So, tita, sa tingin niyo po, ano kayo mas agree? Spanking or tolerance? Alam mo, parang napakahirap sagutin na I am on one side only, on the tolerance or spanking. I would be hypocrite if I would say, all my life, with 7 children, I have not spanked them at all. So, I am not a perfect mother for that matter. And but there should always be a balance on both. Pero kami, as sa aming mag-asawa, siguro I am more on the discipline. I talk to them more than spanking them, but syempre on a very low level lang. Hindi naman ako masyadong drastic move pag nagalit na talagang papaluin ko sila when I lose my temper or what. So I guess it's a balance of both, but more on the tolerance, siguro on patience. Ganun. Si Tito kaya? Well, nung araw kasi, ang ginagawa ko ay spank them, no? Pero nakakalimutan kong explain kung bakit ko sila pinapalo. So nangyayari, nagkakaroon sila ng parang sama na loob. Medyo nasa tolerance na. At pero binibigyan ko ng guidelines. So pupunta ka dito, iwas ka sa ganito, iwas ka sa ganito. Anyway, ito naman. Punta tayo sa on gender parenting. Sabi dito, moms for daughters and sons for fathers or role reversal. Should children's values, concept, and standards be according to the parent with the same gender? Pagka yung mga girls sa iyo pumupunta at yung mga boys kay daddy pumupunta. Since iba-iba naman ang issues nila. It's like, even if it's a girl issue, I mean, if it's my daughter, but sometimes there are issues that he wants to approach the father. Kunyari, on the business side, yun, sa dad nila yun. Yes. Pero on the personal side, usually sa akin yun. At I am more intimate with them when it comes to that, yung mga relationship with guys, and guidance, and as well as yung mga restrictions. So, medyo ako open ako sa kanila doon, sa mga babae ko. Halimbawa, yung anak nyo ay nasaktan, tapos umiiyak. Di ba? Parang minsan sasabihin, huwag kang iiyak, lalaki ka. Di ba? Yun ba paano nyo tinuturo? Halimbawa, pwede bang sabihin, hindi, si daddy ba sinasabi, okay lang yan anak, masaktan ka, kung umiyak ka, walang problema. Kasi minsan, yung mga tatay, nakaano ka, huwag kang iiyak, lalaki ka, hindi umiiyak mga lalaki. So tuloy, yung bata, parang nasusupress yung emosyon niya, hindi niya na ilalabas yung nararamdaman niya. Pag halimbawa, lalaki, tapos medyo malambing siya, hindi ba, na napaka-gentle, ganon. Okay lang ba yun? Kasi sabi nila, sa isang tao daw, kahit babae man o lalaki, meron niya na masculine and feminine side. Parang, hinahayaan ba natin kung kunwari yung anak yung babae, ma-develop yung kanyang masculine side, and then sa lalaki naman, ayun nga, di ba, syempre, pag pinag-usapan na very gentle, very malambing, parang sa feminine side yan Paano kung ganun? Okay lang ba na yung anak halimbawa, malambing, not necessarily na pag malambing ano na, 'di ba, yung Becky. Okay na. Ganun, di ba? Ayun. Siguro naman sabi mo nga, it doesn't follow na porque malambing ang bata or malamya ay Becky. Pero sa akin, lalo na ako, yung mga boys ko, minsan they even consult me with their love life as well. So, nakaka-relate naman sila sa akin kahit na mother ako, tapos boy sila, they're my son. Siguro yung mga experiences ko na i-relate ko sa kanila, and
hindi naman sila na-off doon? Or do I influence them to become more fragile? Or kasi ikaw ang guide nila in this life. Amen. Ito, marami pa tayong no? So, nasa first half pa lang po tayo ng ating usapan tungkol sa pagpapalaki ng mga anak. Marami pa tayong tatalakayin na napaka-interesanting mga topic. Kaya, huwag muna po kayong aalis ha, magbabalik pa po kami. Yan. So, susunod po tungkol sa... pinag-aaral mo, magbo-boyfriend? Naku, huwag kang lumandi ng maaga, Ina. Idali mo na sa puno. Sinasabi ko sa'yo. Ay, nako. Ano nga ba ang tunay na batayan ng isang mahusay na boksingero? Hindi ba't ang pagiging kampiyon ay kagaya rin ng pag-abot sa kahit na anong pangarap? Basta determinado ka at buo ang loob mo. Hindi sukatan ang kasarian para maabot ang pangarap. Tampok si Alvin Oitingco sa pinakamatapang niyang pagganap. Magiging kampiyon na boksingero ako! Becky Boxer. Simula Lunes na sa TV5. Muli na namang nagbabalik ang Coca-Cola PBA Youngstars. Iikutin namin ang buong kapuluan para hanapin ang mga future PBA stars. Kaya maghanda na ang mga taga Northern Luzon, sa Southern Luzon, Visayas, mga taga Mindanao. Abangan ang aming pagbisita sa mga home courts nyo. Dito lang sa Coca-Cola PBA Youngstars. Last week, Ang galing mo sumayaw! ang performance ni Gary David, tinaob si Bruno Mars sa trending. Alam mo, dapat dancer ka na lang, hindi na basketball player. Ngayong Sabado, Kailangan din namin kaya i-level up namin. Kami din may kasalanan kaya kami ganito ngayon. magtuloy-tuloy kaya ang kanyang panalo? Abangan sa Celebrity Dance Battle, 8:15 p.m. sa TV5. This program is presented to you by Saya sa Surf Fiesta. May free 5 smart texts sa bawat surf pack. Redeem na sa Cebuano Lumiere. One of Asia's biggest volleyball events is coming to Manila. PLDT Home Fiber, home's most powerful broadband, present the Asian Men's Club Volleyball Championship. Iran ang may pinakamaraming naipanalong kampyonato. Maitumba kaya ng Philippine team at ng 16 na other participating countries ang koponang ito. The Asian Men's Club Volleyball Championship. Catch the live games at SM Mall of Asia Arena and Astrodome, April 8 to 16. Watch it exclusive here on TV5. Tickets are available at SM Tickets. For details, log on to asianmensvball.pldthome.com. Ang ganda-ganda ng sinabi nyo dito talaga. Muli po kami nagbabalik at syempre parenting pa rin ang ating pinag-uusapan ngayon. Alam mo, isa sa pinakamalaking issue sa kinakaharap siguro ng mga kabataan ngayon ay ang tinatawag nating bullying. Pag sinabi po nating assertion, when one, asserts himself, when do we draw the line also? Kasi ngayon may mga bata maliliit pa, my son 5 years old lang, pinush sa slide, pinoke ng pencil. Paano ba nila maa-assert yung sarili nila na hindi naman magiging sila yung magiging bully pagdating ng araw? How do you teach them po? Alay kong sinasabi sa kanya pasensya at pag-pray mo na dapat mabago yan. So, anong nangyayari? Nagbabago naman eh. Hindi na siya, hindi na siya, kasi pag nilabanan yan. Dati, kasi turo ko nung araw banatan mo. Nagkaroon na ako ng relationship kay Lord, iba na yung approach Iba na approach natin dahil uunawain mo na, alam mo, kasi isipin mo lang, baka may problema yan sa bahay nila. Siguro, ginaganyan siya ng tatay niya. Kaya siya nagaganyan. So, hindi-explain ko sa kanya kung bakit ganun yung kanyang
kaklase o ng kanyang kaibigan na gano'n ang ugali. So, pinapaunawa ko sa kanya. Ito naman, what is the boundary between being bibo and being naughty? Bibo kasi yung malikot lang. Wala namang ginagawang masama. Pero naughty, iba na yon. Kasi minsan, kahit nakatalikod yung isa, uupakan niya o kukurupin niya without any reason. So, pagka ganon, kinukall mo na ang attention on. You have to call their attention right away and explain in a nice way. Pero, minsan talaga hindi nakukuha ng explanation. So, discipline. Like, minsan, ang mga kagaya, I will give an example about my isa yung daughter ko. Siya, pag nag-discipline siya dun sa anak niya, hindi naman niya pinapalo. Pero, go to the corner for a few seconds. Ganon. Ako, yung talaga yung apo ko, durog na yung puso ko pag pinapanood ko nandoon na sa corner. Pero, I think it works on that child. Pag nandun kayo sa bahay ng ibang tao, and then they start running around, and then they start doing all these crazy things, yan ang talagang masakit sa ulo, Father. Tapos nabasag yung lumang vase. Hindi ba mga antique? Nako, papapawisan ka talaga. Lumang yung vase na yan. Sabi pa naman, luma na pala, bumili ka na ng bago. Anyway, ito hindi ko alam kung magkakapare-parehas tayo. On relationship with the opposite sex, kailan daw po ba? High school or mag-antay hanggang may trabaho na sila? Kasi ako tatanungin, bawal mag-boyfriend hanggang hindi tapos mag-aral. Kung ako ang tatanungin dapat habang estudyante, pinag-aaral, mag-aral ng mabuti. Kayo po, ano ang naging rule sa bahay? Siguro sa akin alam mo, sabi nga natin, this now generation is so difficult, diba? Especially with relationship with the opposite sex. Siguro lang, ang hirap kasi ngayon maaga ang mga relationship nila. And if you try to stop them, the more they become wild or the more they will break the rules. So, and they will hide. So, the more that they will get into trouble when, So, being open and just to guide them and with your prayers to God, I think that is the most ideal way in addressing this situation in this generation. Dialogue. Kasi, isang araw, yung 13 years old namin ako, nahuli kong nagbukas ng gano'n Parang, alam naman yung porno, diba? Automatic kasi yung porno So, ang ginawa namin, tingin namin siya pinagbubukas ng gano'ng internet na nag-iisa. So, gano'n na gagawin po Pero hindi pa rin maiiwasan talaga Ganyan Gawa ng demonyo yung biro ko, nag-tap out lang. Yes, minsan nga hindi nila alam, nag-YouTube, bigla na lang kung ano-ano yung lumalabas. Curious sila, tinignan nila kung ano, di ba? Baro na di ba? I think especially now, may mga stars pa naman na they started as a very wholesome father. Disney stars, and then all of a sudden they do all these things that are not correct, and they are role sinundan to ng mga models. bata, nakalakihan nila. So akala nila ngayon na... So when they look for these people, and then all of a sudden, iba-ibang litrato yung mga lumalabas, which is so provocative. Pwede ko rin sigurong gawin to kasi pinanood ko to sa Disney. Or kahit na hindi nga nila sabihin na gawin, Bruhang to, ngayon nagkaganito na pala. Yung exposure lang na nakikita nila yung gano'n is already hindi maganda, diba? So, it's really hard. Yan, ako. So, alam niyo, pagka mga ganitong topic, dito ako nagpapasalamat na hindi ako nag-asawa. Dahil hindi ko siya pinoproblema. Madali ba high blood si Father? Siguro kung ako may anak ngayon, pagkatapos pinag-aaral mo, magbo-boyfriend, huwag kang lumandi ng maaga Tinali mo na sa puno. Sinasabi ko sa'yo. Ay, nako. On life choices, ikaw, ano ba to? Follow the parents' footsteps in career choices or let them have a free reign. Even if the career path is doomed to fail. Parang nararamdaman mo, walang patutong to. Pero yun ang gusto ng bata Sino ho bang ang dapat masunod? Sa akin siguro, kasi you cannot quantify success in life just by worldly materials or
in terms of money earnings, no? So what is important is where they are happy most. So I think I would go to kung saan sila masaya. Never mind if I don't like that, but they're happy with it and the values goes with it as well na in-instill namin sa kanila, then praise God, so be it. Let go of them, their hearts desire. At saka sa tingin ko, kung halimbawa, yun yung gusto nila, tapos nakikita mo medyo papalpak, kung pumalpak, matututo naman sila. Kasi sila yung pumili, hindi ba? Sabi ko, alam ko medyo parang gano'n. Kasi doon sila matututo eh. Tama. Kasi mas ang pangit yata kung ikaw pumili, tapos pumalpak, sisisihin ka pa. Hindi ba na? Sinabi ko naman na sa inyo, ayoko yan eh. Pinilit-pilit nyo ako. Ayan, tinan nyo, samantalang ako pumili, pumalpak ako, patay. Hindi ba? Ayusin ko ngayon yung kapalpakan ko. Isang mahirap na pinagdadaanan ng magulang, pag halimbawa yung anak gustong magbago ng relihiyon. That's true. Paano kaya? Paano kaya i-handle ng magulang yung gano'n? Isa sa mga sister-in-law ko, the sister of my husband, she got married to a man with a different religion. So, medyo hurting doon sa father. Pero sabi nung mother, ako parang tanggap ko, pero parang si Juan, parang hirap na hirap tanggapin. Nung kinasal doon sa church nila, parang hindi siya masaya. Ganon. Pero siguro, time will heal that, I think. Kasi may sarili-sarili din talagang buhay. You cannot keep them. Sa akin, depende nun sa pananampalataya na magulang eh. Halimbawa, pag ikaw talagang devoted, talagang Christian, Catholic, ayaw namin, share kami lagi eh. Pangako ni Lord yun eh, ikaw at sambahayan mo eh, tangay mo eh. Di ba sabi niya? Ikaw at sambahayan mo eh. Imposibleng makakuha ng kabila yun eh. I think that's the key, Father. Kapag nakita ng mga anak mo through your own life how faithful you are, they will be as faithful. But if the foundation is not strong and they're not happy, then chances are it's going to be very easy to look somewhere else. That's hindi natin alam yung plano ng Diyos eh. Paano siya kumilo sa ating buhay. Kaya importante, titiwala lang tayo sa Diyos na kung anong bahala sa mga anak namin. Pinapa sa Diyos yung mga, pati yung kinabukasan ng mga anak natin. Kasi, di ba, God before is God also now. Yes. Di ba? Kung ano si Lord nung araw, ganun din yun kikilo sa buhay ng mga tao ngayon. So, it doesn't matter kung anong generation. Ay, ganda. Naku, salamat. Dami nating natutunan ngayong araw na to, Sheila, no? Lalong-lalo na ako, Father. Oo, kasi mahaba-haba pa ako. Meron kang ako, pang homily ko lang yun. Ikaw, pang talaga, pang tunay na karanasan. Oo, pang practice to. Ang kaligayahan nga daw na maging magulang ay hindi kayang higitan. At ang hirap, sakripisyo, at hamon din ay kasing laki ng ligayang dulot nito. Hamon, pero hindi imposible. Dahil kung may respeto, pagtanggap, paggalang, at pagmamahal sa mga anak ayon sa kalooban ng Diyos at mabuting asal, ang lahat ay maaayos. At kung ano man ang gusto mo para sa ikabubuti ng samahan sa loob ng iyong mga anak, ay yun na rin ang gagawin para maayos at mapagtibay ang samahan sa iyong pagsasama bilang magulang, magkaibigan at mag-asawa sa hirap man o ginhawa. Magbabalik po ang Family Matters matapos lang ang ilang paalaala. Thank you again. Salamat po. Yes. I want to play because my mommy and daddy wants to play.
morning everyone at narito na naman po tayo sa St. Jana's Corner. Dahil ang pagiging ina ay hindi madali, lalong-lalo na kung tayo ay nagtratrabaho pa. Siguro po ngayon ang ating pag-uusapan ay child rearing. Hindi po madali ang magpalaki ng isang anak, lalong-lalo na kung ang oras natin ay kailangan nating i-divide sa ating trabaho at sa ating pamilya. Every parent wants a child to grow up to be God-fearing and country-loving citizens. Paano po ba natin magagawa ito? Alam nyo, as a parent, napaka-proud ko tuwing uuwi ang aking mga anak na meron silang star sa kanilang mga kamay, o di kaya my son always says, "Mom, aren't you proud of me when I'm gold honors?" O di kaya naman ang aking daughter na si Sofia, sasabihin niya sa akin na, "You know, Mom, I tried to help out somebody today because she was alone." It really makes my heart soft whenever I see my kids, and they really make me proud pag meron po silang magandang ginagawa. Pero hindi po madaling magpalaki ng isang anak, lalo na sa panahon ngayon. Tayo po ay napakaraming responsibilidad. Siguro ang pinakamahirap sa lahat is teaching them the right values, dahil hindi naman maaari na tayo ay laging nakapalibot sa kanila. Napakaraming factors involved na po. Their school, their peers, and technology. Paano nga ba natin sila matuturuan ng tamang asal? Recently, I went to the comfort room with my son. Sabi ni Enzo, "Mom, I need to pee." Kailangan po magbayad sa CR. Sabi ko dun sa girl, siya kasi yung magsi-CR eh. At sabi naman po ng babae, kung siya po libre na, pwede ko ba siyang samahan? Opo, hindi kami nagbayad. Ang anak ko po ay umihi. Nang gagamitin ko na po ang banyo, ang sabi niya, "Mom, you can't use it." I said, "Why?" "Because you didn't pay for it. You know, you said you were just gonna accompany me." So I'm like, I was so stunned. Sabi ko, oo nga naman. It really makes me realize na when we teach our kids, the best way to do it po is by example. Hindi maaaring sabihin natin sa kanila, always be honest. Pero pag tayo naman ang nakaharap sa sitwasyon na ganyan, hindi natin gagawin. Kaya po para maging isang mabuting magulang, hindi ako nag-CR. At ipinakita ko sa kanya na yes, we can be responsible parents so that later on in life, we would have responsible and loving children. Siguro po, I would like to leave a little message para sa mga ina. Tayo po ay, kagaya po ng ating ina, we would always want to give our best all the time to our children. But sometimes, giving everything is not always good. Minsan po, kailangan magpakita tayo ng konting tough love. Because sa totoong buhay, hindi po madali lahat ng bagay. Kaya kailangan turuan natin ang ating mga anak na ng tama, that they should always work hard for everything, and that the Lord will always be there to guide and to teach them. Ngayon naman po, pupunta po tayo sa ating Bible verse for today. In Proverbs 22, verse 6. Sabi po, "Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." Sana po kung papaano natin ginabayan at tinuruan ang ating mga anak sa ating pagtanda, ay nariyan din sila sa atin upang tayo ay akayin at mahalin. Hanggang sa susunod na linggo po, atin po nating tatandaan, hindi madali, pero maaari. Ako po muli si Sheila, ang iyong working Catholic mommy. Hanggang sa susunod na linggo po, at your service.
Sa panahong ito, na ang mga kabataan ay nawawala ng pag-asa dahil sa masyadong modernong paraan at naging, kumbaga, ay nakatutok sa panahon, sa kasalukuyang panahon ang mga kabataan. Nawawala yung kanilang pananaw sa kabilang buhay. Sa ating debosyon sa mahal na ina, itinuturo sa atin ang nag-aantay sa ating biyaya sa kabilang buhay. Na ang buhay natin dito sa lupa ay isa lamang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Maria ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Napakisigurado lang na maayos at maganda pa rin ang mundo kapag lumaki sila. Alagaan natin ang mundo dahil sa dulo, magkakasama pa rin tayo sa iisang mundo. I like to pray because my mommy and daddy pray. Walang hihigit na gantimpala sa makitang ganap at matagumpay ang iyong anak bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang tao. Pero mas matamis ang tagumpay kapag napatagos mo ang pagmamahal at pag-aarugang ito sa anak ng ibang tao. Dahil ibig sabihin, handa kang magmahal ng walang dahilan o kabayaran. At nabuo mo ang iyong sarili ayon sa kalooban ng Diyos. Napakadali nito kung sa loob ng tahanan. Ang paghubog ay sinasabayan ng panalangin. Dahil sabi nga ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. At siya po si Father Alan Samonte. At kasama ko po si Sheila Dizon Carlos. At tuwing Sabado, gaano man kaaga, your family matters the most. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you. Our strength will come from
hearts united in the love of Christ.